Mabini colleges conducting field interview based on the literacy and numeracy skill development of children. Before we start, I would like to introduce myself and my group mates. My name is Hanlin F. Rivera. Ako po si Kayla Sergio. Diba na tayo po? So, shall we start now? Ito yung mga, what do you like most about working with children? Alam mo kasi, dito sa preschool, wala talaga kami curriculum na, hindi siya educational na curriculum na kumbaga is for grades. Hindi kami nagbabase according sa grades ng bata. Dito sa amin, meron kami 7 domains na kailangan i-develop sa preschool. Kagaya ng ngayong taon, nag-start kami na tumatanggap na kami ngayon ng 2 years old. 2 years old. Dati, 3 years old and 4 years old ang tinatanggap namin. So, this year, tumanggap kami ng 2 years old, which is ang tawag doon is toddler. Ganyan. Ang 3 years old naman, ang tawag namin doon is pre-K1. Ang 4 years old, ang tawag namin doon is pre-K2. Kumbaga sa private, yun ay nursery. Ganyan. So, dito sa amin, hindi talaga basihan ang grades ng pagbibigay sa mga bata. Meron kaming 7 domains na kailangan mong ma-develop. Kagaya ng fine motor domain, kailangan ma-develop mo sa kamay. Ang motor development, ang kailangan, ang gross development ay kailangan ma-develop ang paka. Ang cognitive, kailangan ma-develop ang brain. Ang language development, kailangan ma-develop ang pagsasalita. Ang receptive, kung paano siya mag-response. Ang self-help, kung paano na kayang gawin yung pansarili, kagaya ng mga toiletries, yung pagkain ng mag-isa. Yun yung mga domains na kailangan ng i-develop. So dito, sa totoo lang, hindi ko pinangarap. Actually, accidentally kung bakit ako napunta dito. Hindi ko gusto na dito ako. Graduate ako ng education, which is sa high school. Pero since na yung dating teacher dito is aalis na daw, accidentally na nakita lang ako ni Kapitan na sabi niya, gusto mo bang mag-apply as a preschool teacher? Sabi ko, ewan ko po, di ko alam. Kung gusto mo, gumawa ka ng resume, try natin. May nakapila kasi. Di ba, parang 3 kami nakapila na applicant. So, yun, in-interview, hanggang sa dumaan doon sa mga process na So, ako yung napili. Tapos, sabi ko, okay lang yan. Madali lang naman yan. Nakikita ko yun, oo, badi, bobo. Madali lang yan, letters, numbers. Pero nung nasa actual na ako, doon ako nag-iiyak. Nagtapos pa ako ng elementary, ng high school, nag-college, nag-vocational. Tapos ito lang pala ang tuturo ko. Nakakaiyak na sobrang, na-depress ako noon. Sabi ko daw, ang dali lang ng curriculum na ituturo ko, pero ang hindi ko pala kaya kung paano sila tuturo. Yun yung pinakamahirap na part. Lalo na, actually, ang training namin is 6 months. Na actually, na dapat aralin mo siya sa buong taon, di ba? Ang curriculum. So, ang hirap. 6 months na training na nakakaiyak. Nag-actual ako dito, tapos nag-training ako sa ibang lugar. So, vice versa, lesson plan, lahat gagawin mo. Ang hirap, sobrang yung pag-adjust. Tapos, dahil sa sabi nung mentor ko, sige, dahil sa very good ka naman, 3 months ka lang. Naiyak lalo ako. Nakakaiyak pala, hindi ko kaya. Paano ko i-handle yung mga bata? Lalo na nakukompare ka dun sa dati yung daycare worker. Ang hirap. Nakakaiyak ka nila. Pero since yung mga bata is mababait sila, nagustuhan ko sila na turuan dito. Yung
nakita ko na napapangiti ko sila. Sobrang fulfillment. Yun pala. Kaya, meron talaga kami mga daycare worker na sobrang, dito na, nag-senior citizen na, pero ayaw nilang umalis. Merong mga nakapasa sa left, pero mas gusto nila dito. Nasa DepEd na sila ngayon, pero pag nakikita nila kami, naiiyak sila. Gusto nilang bumalik. Yun yung passion na hindi namin kayang bitawan. Kaya gusto namin, kaya tumatagal kami kahit sabihin na natin, economically, hindi practical na nasa daycare ka. Sa totoo lang. Kasi ako, ang honorarium base ko, wala kami sweldo ha, ang honorarium base ko dito, amount is 1.8. Kayo ba? Oo. Magkakasya ba yung expenses mo ng 1,800 sa isang buwan? Okay, diba? Kahit kayo, diba, mga binadala kayo, hindi nyo kakayanin yung gano'n. Sa munisipyo, meron kami 2,000, meron kami sa province ng 1,000. Magkano lang yun? 4 ang anak ko, so, paano ko pagkakasya? Pero dahil sa mahal ko yung mga bata, tumatagal kami na po. Every time na iisipin ko, mag-alis na kaya ako, sa DepEd na lang ako. Pero, ang sakit. Ang sakit isipin na yung mga bata, napamahal na sa'yo. Ang hirap. May kurot talaga sa puso. Every time na mag-moving up ako, tinatanong ko, ito bang bata ko? Ikaw may na-impart ba ako? Nagawa ko ba talaga yung trabaho? Yun yung pinakamahirap na sagutin bilang daycare worker na kagaya ko na sa totoo lang, lahat ultimo minsan na yung parent, napasok yan, na wala yung color ha, wala yung lapis ha, ikaw na pong bahala. Minsan iiyak sila, wala po akong baon. Kaya madalas, yung drawer kong ito, siya yung ref ko. And then yung mga pambaon ni ma'am, bibigay sa walang baon. Ganon. Kapag ikaw ay nagsiservisyo sa barangay, huwag mong asahan na yayaman ka. Puso ang labanan nito. Sa totoo lang, naiiyak ako every time na magkukwento ako ng ganito. Nakakaiyak. Kasi, wala naman kami nakakuha, diba? Sa totoo lang, yung trabaho bilang daycare worker, ano siya? Napapabayaan mo yung sarili mo. Anak mo, wala kang time. Yung asawa mo, lagi mong kaaway kasi nauubos yung oras. Actually, ako, ang pinaka-maagap ko ng tulog is 12 o'clock. Pinaka-peak ko niyan ay 3 o'clock. Lalo kapag marami kong ginagawa, pag may evaluation, talagang kailangan ng mag-tulog. Kung tutuusin, yung DepEd, medyo mas madali. Marami lang silang reporting pero mas madali kasi meron na silang lesson plan na prepared, susundan na lang nila. Pero kami hindi po pwede yun. Kasi kailangan mong i-prepare everyday. Kailangan every year, iba-iba. Kagaya niyan. Ito, nandiyan sa mga likod nyo, yan yung gawa nila. Kailangan mo lang pakita sa kanila yung pattern. Gagawin nila yan isa't isa. Ang hirap i-assist. Totoo yan. Actually, ito, hindi ko kailangan siyang sagutin isa-isa kasi masasagot mo siya sa isang kwento. Nakita ko na siya. Tinignan ko siya kagabi. Alam ko na to. Kaya sa isang kwento lang, hindi na siya, kahit hindi, masasagot na siya. Sa totoo lang talaga, parang kapag pumasok ka sa daycare, ay, ang gana sarili mo. Sa totoo lang. Oo, meron kaming mga daycare worker na wala ng asawa. Kasi ano na siya, kumbaga, iniwan ng asawa, na balo na. Pero mas pinipili nilang huwag na maghanap ng iba. Kontento sila dito. Actually ako, kapag ganito, tahimik, mag-isa lang ako. Sabi ko, asan ko may inumin na bata? Namimiss ko yan, lalo na kapag bakasyon, 2 months. Kasi kahit bakasyon, andito kami, nagre-report kami dito.
Kapag wala ditong ingay, nagagamit ako sa labas ako. Kapag marelas, kasi nalulungkot ako na wala akong naririnig na ingay. Lalo ng pandemic, sobrang tahimik dito, nakakainis yun. Nakakabingi masyado ang katahimikan na wala kang marinig na ingay ng bata. Nakakamiss talaga sila. Tingnan nyo kanina, ang kukulit diba? Nakita nyo ngayon, pero normal siya sa akin. Every time na may nakikita ako nagkakalat na bata dyan, kinakabahan ako. Lalo na yung wala pang railings itong labas kasi tumatakbo. Yung mga parents, wala silang pakailan yan kahit nasa labas yung anak nila. O, tapos ako pa ang magpupulot ng isa-isa, huwag kayong tatakbo dyan, baka yung magkaka. Ganon. Yung pagmamahal sa bata is masigit pa sana. Actually, sa totoo lang. Yung anak ko, nakakahiya. Pero alam kong guilty ako doon. Yung anak ko grade 2 na, pero hirap na hirap siya magbasa. Kasi hindi ko siya natutukan. Mas inuuna ko itong mga nandito. Mas priority ko sila. Yung panganay ko, okay yun. Kasi siyempre, nasabayan ko siya noon. Yung pag-develop ng bata. Kaya, kumala kumpiyansa ako. Kahit saan ko islabak yung panganay ko, okay. Itong mga late na, pero meron kasi akong, yung panganay ko high school, yung pangalawa ko is grade 2. Yung bunso ko is, dito, nag-aaral sa akin ngayon. So, dalawa yun, kambal kasi sila. Meron akong twins. Andito sila ngayon. Pero, ang priority ko pa rin, yung mga estudyante ko sa kanila. Kasi sabi ko, sa bahay kasama niyo ako, dito sa school, dito lang nila ako nakasama. Kaya, hindi talaga, less ang priority mo sa sarili mo sa mga anak at sa sarili. Kasi kahit Saturday, may pasok ako. Pumupunta ako dito kasi may mga gawain na kailangan tapusin. Kagaya ngayong Christmas break, wala kami Christmas break. Wala siyang pasok, pero may feeling kami. Kailangan namin pakainin yung 45 na estudyante. Yung 45 kong anak, kawawa naman. Ano siya, dalawang session. Isa sa umaga, 8 o'clock to 10, tapos 1 o'clock to 3. Ang pasok ng preschool ko ay pre-K1 at pre-K2 ko ay Monday to Thursday. Tapos yung Friday, para yung sa toddlers, yung mga 3 years old. Kung tatanungin kung alin yung mahirap na turuan, yung toddlers. Mahirap siya when it comes to focus. Yun yung pinakamahirap, yung focus ng bata. Kasi kung ano yung age nila, so 2 years old, ang focus lang nila ay 2 minutes. So paano mo gagawin yun? Diba? Paano sila matututo na ang focus lang nila is 2 minutes? Itong 3 years old, ang focus lang nila ay 3 minutes. Kapag nawala ang focus nila, maglalaro na yan. Hindi sila talaga Pasalamat na lang kami ngayon dahil mayroong mga gadget. Yung mga bata na mahilig sa gadget, may focus sila. Kasi tutok sila na. Ganun. Kaya kailangan kapag ikaw ay teacher worker, kailangan entertainer ka. Hindi ka pwedeng maging daycare na magtuturo ka lang. Unang-una, kailangan matutunan mo kumanta. Wala sa amin na sintanan. Gagaling ka ng mga bata. Pangalawa, dapat magaling kang sumayaw. Kasi, unang-una, ikaw ang magpapasalitate ng sayaw. Diba? Pasalamat ka na lang kung meron kang media na gagamitin mo. Gayahin nyo ito, sumayaw kayo. Pero noong panahon, hindi ito pwede. Ito yung example. Diba? Pangatlo, dapat marunong kang tumula. Pag hindi ka marunong tumula, hindi sila marunong magtula. Gayahin ka nila. Pang-apat, dapat marunong kang mag-organize ng lahat. Diba? May mga activity. Every month, meron kami activity. Diba? Pagpasokan yan, no?
July, dati noon, July, Nutrition Month. Nag-organize ka ng Nutrition Month. August, buwan ng wika. Magpapahinga kayo ng September. Pero September naman, marami kaming dental, marami kaming best, merong induction ng mga parents, mga ganon. September, October. November, ito yung ayaw mo nang matulog sa lahat ng oras. Yan. Kasi full ang schedule ninyo ng activities, hindi ng lesson. Yung activities na andyan yung UN, United Nations, yung pinakamabigat na activity sa aming lahat. United Nations, yung may mga kandidata, yung fundraising namin. So, kailangan marunong kang mag-organize ng program, kailangan marunong kang magpasalita ng bata, kailangan marunong kang mag-decorate ng stage para hindi mo siya ibayad doon sa mga decorator. Diba? Marunong ka yan. Tapos December, mag-Christmas party kayo. Dapat marunong ka magpa-games. Diba? Meron pa kaming mga family day pala pag September. Ganun yung mga activity. Every month, meron kang activity. Tapos, every time na papasok yung bata, dapat may games sila. Isang week, may games sila. Dapat. Mag-storytelling ka rin. Diba? Dapat total package ka. Dapat all grades ka. Hindi ka pwede na wala lang. Ang dami sa ano, di ba nasabi niyo po, 2 to 3 pataas, hanggang 4 years. Doon po sa 2 to 3 to 4 years, ano po yung mas determined na turuan? Itong 4 years old, kasi kailangan mong tutukan sila kasi papasok na sila sa DepEd. Kailangan, before sila pumasok, marunong na talaga silang mag-recognize ng letters, ng numbers, ng colors, ng lines, marunong na sila mag-sulat ng pangalan. Kasi pagdating doon, paano na, iba na yung curriculum doon. Tapos, dapat yung pagbibilang nila is hindi literally na kailangan nila masulang. Yung mga materials na nagagamitin na para naglalaro lang kayo. Kasi kami is play-based talaga kami. Dapat, habang naglalaro yung bata, as natin, kung nakikita nyo yung familiar kayo sa Coco Melon, sa kay JJ, yan. Ganon dapat ang teaching strategy namin. Hindi talaga sa literally na eto, kilala nyo si Apple Direct yan, ganon. Kailangan naglalaro sila habang natututo. Tapos meron kayong binabantayan na development ng bata. Once na hindi mo nakikita yung progress dito, kailangan meron kang plano sa bata na yun para tutukan. Yung kasing toddler naman, yung 2 years old, ang pagturo naman nun kasama ang parent. Ang kalaban mo lang dun, yung focus talaga ng bata, kung paano mo makukuha yung attention niya para matapos na yung output sa 2 hours na yun. 1 hour pala. Ang 4 years old, 2.5 hours. Ang 3 years old ay 2 hours. Ang 2 years old naman is 1 hour lang. Kasama ang parent mo pag nagagawa sila. Hindi pa nila kailangan mag-assist. Ganyan. So, ano po, ano po yung ginagawa ng strategy dito sa mga bata? Mahirap mag-focus sa ginagawa nila. Yun nga. Kailangan laruin yung bata. Kailangan makipaglaro ka. Once nakita nila, ay, may laruan si Ma'am. Diba? Ay, may laruan si Ma'am. Okay. Sino ang gusto makipaglaro? Pag narinig nila yung laro, Ma'am. Diba? So, yun. Kapag naglalaro kami, attentive sila, mas nakukuha mo yung attention nila. Kaya, marami kami kalat. Kung nakikita niyo, marami kami kalat. Marami silang school supplies na material dyan pa, arts and crafts. Kasi kapag once na may pinubuting-ting sila, wala, tahimik sila. Kaya papasok man lang sila doon sa kinder, marunong silang gumupit, marunong silang magbukit, marunong silang maghawak ng crayon ng maayos. Yun yung pagkakaiba-iba nila. Pero lahat sila, masarap i-handle dahil alam mo at the end of the day, alam mo may na-impact ka sa kanila. Kumbaga, wala akong itulak kabigin, lahat yan. Depende na nga lang sa strategy na gagamitin.
Ganyan sa mga kaya sabi mo kanina, dun sa mga parents na ako. Ano po yung parang, ano nila, may mga magulang naman na parang, ano nila, balik talaga. Ganyan yun. Ganito, pagka-start ng klase, meron kami pre-orientation na tinatawag at meron din kami orientation. Yung pre-orientation, bago mo palang pa-enrollin yung mga bata, mag-survey ka na. After mo mag-survey kung sino yung gustong magpa-enroll, pre-orientation mo sila para alam nila kung ano yung rules and regulation, ano ang meron sa daycare. Kumbaga may insight nila. Sure ka ba na papa-enroll yan dito? Pagdating ng orientation naman kung saan nagsisimula ang klase, bago magsimula ang klase, lahat na nang naka-enroll yan, lahat na naka-official master list mo, i-orient mo ulit sila. Ito na ba, ganito, ganyan. Tapos, first Friday of the month, magpapamitin ka. Ito yung aming rules and regulation, kagaya ng mga bata na hindi nagpapaliwan. 1 week na pwede mong samahan sa loob. Umiyak man yan, okay lang yan. Pagka first week ng pasukan, puno yan dito. Okay lang, tanggap ko yan. Walang problema. Pagka orientation, first day of class na walang umiyak, malungkot ako. Pag may nag-umiyak, ibig sabihin, ito, kailangan pupusan ko tong batang to kasi kailangan niya ng development na ma-detach doon sa nanay niya o sa father o sa guardian niya. Yun yung first assignment ko doon. Pag nakita ko, ito umiyak. Ibig sabihin, hindi pa siya detached. Pangalawang pagwala yun sa magulang kasi kami dito. Kailangan ma-comfort mo siya. Kailangan maramdaman niya na, okay, ako dito. I'm belong. Dito po sa classroom niyo po, paano niyo po sila na